Tahimik ang daan, mahaba at tila walang katapusan. Sa gitna nito, may isang lalaking mabagal maglakad, si Berto. Bawat hakbang niya ay mabigat, parang may hinihila siya sa likod. Nakayuko ang kanyang ulo at hindi siya tumitingin sa unahan. Sa kanyang likod, may isang malaking backpack. Hindi ito tulad ng bag ng ibang manlalakbay. Hindi ito puno ng pagkain. Hindi rin ito damit. Ito ay puno ng mga bato. Iba-iba ang laki ng mga ito. May maliit, may malaki. May magaan tingnan, pero mabigat sa pakiramdam. Hindi niya ito ibinababa. Kahit pagod na siya, tuloy pa rin siya sa paglalakad. Sanay na siya sa bigat. Sanay na siya sa sakit ng kanyang balikat. Minsan, humihinto siya sandali. Pero hindi para magpahinga, kundi para lang huminga at magpatuloy muli. Hindi basta bato ang laman ng kanyang bag. Bawat isa ay may kahulugan. Bawat bato, may alaalang hindi niya pa binitawan. May isang maliit na bato. Ito ang unang pagkakamali niya. Isang salitang nabitawan niya na hindi na niya mabawi. May isang mas malaki. Isang taong nasaktan niya. Napatawad na siya nito. Pero siya, hindi mapatawad ang sarili. Mayroon ding mabigat na bato. Ito ang mga pagkakataong pinalampas niya. Mga pangarap na hindi niya sinubukan. Mga sandaling pinili niyang umatras. Sa bawat pag-aalala, tila mas bumibigat ang kanyang bag. Alam niyang pwede niya itong ibaba. Pwede niyang iwan. Pero hindi niya magawa. Mahigpit ang hawak niya sa strap. Bahagi ko ito. Bulong niya. Kailangan kong dalhin. At dahil doon, lalo siyang bumabagal. Lalo siyang napapagod. Pero patuloy pa rin siya sa paglakad. Habang naglalakad si Berto, may mga nakakasalubong siya sa daan. Isang matanda ang dumaan. Mabagal din ang lakad, pero magaan ang bawat hakbang. Hindi ito nakayuko. Hindi rin ito mukhang pagod. Sumunod, isang bata ang tumakbo sa kanyang tabi. Masaya. Walang dalang kahit ano. Tawa ng tawa habang tumatakbo. Napatingin si Berto. Napansin niya, mas mabilis silang nakakarating. Mas maliwanag ang kanilang mukha. Mas magaan ang kanilang paghinga. Nagtaka siya. Bakit sila ganito? Bakit siya hindi? Isang sandali, huminto ang matanda sa kanyang tabi. Tumingin ito sa kanyang bag at marahang nagsabi, hindi lahat ng dinadala kailangang bitbitin habang buhay. Natahimik si Berto. Saglit siyang napaisip, pero umiling siya. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang bag at nagpatuloy sa paglalakad. Habang nagpapatuloy si Berto, unti-unting nagbago ang tanawin. Ang patag na daan ay naging paakyat. Ang hangin ay naging mas malamig. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang bundok. Hindi ito karaniwan. Tahimik ito. Mataas. At tila may lihim na itinatago. Sa gitna nito, may isang makitid na daanan. Sabi ng mga manlalakbay na kanyang nadaanan, kapag nalampasan mo yun, makakarating ka sa isang lugar na payapa. Isang lugar na walang bigat. Isang lugar na parang laging tagsibol. Ito ang nais marating ni Berto. Ito ang dahilan kung bakit siya patuloy na naglalakad, kahit mabagal, kahit mabigat. Habang papalapit siya, lalo niyang naramdaman ang bigat ng kanyang bag. Mas mahirap huminga. Mas mabigat ang bawat hakbang. Pero hindi siya tumigil. Malapit na, bulong niya. Hindi niya alam, may kailangan pa siyang bitawan bago siya tuluyang makatawid. Umupo si Berto sa tabi ng makitid na daan. Tahimik ang paligid, ngunit maingay ang kanyang isip. Tinitigan niya ang kanyang backpack. Alam niya ang dapat gawin. Pero ayaw niya. Hindi ko ito iiwan, mahina niyang sabi. Para sa kanya, ang bawat bato ay bahagi ng kanyang pagkatao. Ang bawat bigat ay paalala ng kanyang pinagdaanan. Kung iiwan niya ang mga ito, parang iiwan niya ang sarili niya. Hinawakan niya ang bag, mahigpit. Parang may mawawala kapag binitawan. Tumayo siya at muling sumubok. Pinilit niyang ipasok ang sarili sa makitid na daan. Tinulak niya ang kanyang katawan pasulong. Ngunit muli, naipit siya. Napahinto siya. Napapikit.
Unti-unting napalitan ng galit ang kanyang mukha. Hindi ko kailangan magbago, bulong niya. Pero kahit anong pilit, hindi siya makatawid. At muli, napaupo siya. Pagod, tahimik, at puno ng pagtanggi. Habang nakaupo si Berto sa tabi ng makitid na daan, may mga taong dumaan. Isa-isa silang lumapit, tahimik, panatag, at walang hirap na pumasok sa daan. May matanda, may bata, may ibang manlalakbay na tulad niya. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Wala silang mabibigat na dala. Pinanood sila ni Berto. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya tumayo. Isa-isa silang nawala sa kabilang dulo. Hanggang sa siya na lang ang naiwan. Biglang naging tahimik ang paligid. Mas tahimik kaysa dati. Mas mabigat kaysa dati. Sa unang pagkakataon, hindi lang katawan niya ang napagod, kundi ang puso niya, ang isip niya, ang buong pagkatao niya. Tumingin siya sa kanyang backpack at doon niya napansin, hindi lang ito basta dala. Ito ang humahadlang sa kanya. Ito ang pumipigil sa kanya umusad. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat nito ng buo. Dahan-dahang inabot ni Berto ang kanyang backpack. Binuksan niya ang bag. Sandali siyang natigil. Pagkatapos, kinuha niya ang unang bato. Maliit lang ito, pero mabigat sa pakiramdam. Naalala niya ang isang pagkakamali, isang salitang nakasakit. Huminga siya ng malalim at marahan, ibinaba niya ito sa lupa. Walang tunog, walang ibang nangyari. Pero may nagbago sa loob niya. Kumuha siya ng isa pa. Mas malaki, mas masakit ang alaala. Saglit siyang napapikit. Pagkatapos, ibinaba rin niya. Isa pa. Isa pa. Bawat bato ay may kirot, bawat bitaw ay may takot. Pero kasabay nito, may gaan. Unti-unti niyang naramdaman ang pagluwag ng kanyang dibdib. At sa bawat pagbawas ng laman ng bag, mas gumagaan siya. Mas nakakahinga. Mas nakakagalaw. Hanggang sa napansin niya, hindi na siya ganoon kabigat. Nang halos wala ng laman ang kanyang backpack, tumayo si Berto. Tahimik siyang huminga. Mas malalim. Mas magaan. Tumingin siya sa makitid na daan. Pareho pa rin ito. Makipot, tahimik, at simple. Pero iba na siya. Dahan-dahan siyang humakbang papasok. Isang hakbang, dalawa. Hindi siya naipit. Hindi na sumasabit ang kanyang bag. Tuloy-tuloy siyang nakagalaw. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang gaan. Parang may naiwang bigat sa likod. Nang makalabas siya sa kabila, napahinto siya. May hangin na malamig at payapa. Walang bigat. Walang ingay. Tumingin siya sa kanyang bag. Nasa likod pa rin ito. Pero halos wala ng laman. Ngumiti siya, marahan. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kaya na niyang magpatuloy. Nagpatuloy sa paglakad si Berto. Ngunit iba na ang kanyang hakbang. Ngayon, mas tuwid ang kanyang likod. Mas magaan ang kanyang galaw. Hindi na siya nakayuko. Hindi na siya tila hinihila pababa. Ang hangin ay malamig sa kanyang balat. Ang paligid ay tahimik. Ngunit hindi na malungkot. Tumingin siya sa unahan. Malinaw na ang kanyang paningin. Ang mga batong binitawan niya ay naiwan na sa daan. Hindi na niya kailangang balikan. Ang kanyang nakaraan ay bahagi pa rin niya. Pero hindi na ito ang nagdidikta ng kanyang lakad. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kalayaan. Isang bagong simula ang naghihintay. At handa na siyang harapin ito. Hindi mo kailangang kalimutan ang iyong nakaraan. Pero hindi mo rin kailangang dalhin ito bilang bigat habang buhay. Habang nakatingin ka sa likod, hindi mo nakikita ang nasa harap mo. At minsan, ikaw mismo ang humahadlang sa sarili mong pag-usad. Ang kapayapaan ay hindi nasa nakaraan, nasa kung paano mo pinipili ang kasalukuyan. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.